Sinubmit ko after college graduation. So, pumunta nga ako dun sa mga recruitment agency after makagraduate ako. At ang tanong, kung diploma lang ang ipapalad ko sa mga recruitment agency, makakakita kaya ako ng trabaho sa States? Binigyan nila ako ng listahan. Yun daw ang mga documents na kailangan nila. Kahit pumunta ako sa iba pang recruitment agency, yun pa rin ang kanilang hinahanap. Professional license, employment certificate, at CGFNS certificate. Matapos kong ma-submit yun, 4 months, tulad din ng nangyari sa mga nauna sa akin, nakarating na rin ako sa States. Pero hindi ganoon kadali yun. 3 years ang hinihingi nilang employment certificate. Kaya pumapasok ako sa trabaho ng 9 a.m. to 5 p.m. Nakakauwi ako ng 6:30 p.m. 7:30 p.m. hanggang 9:30 p.m. Yun lang ang oras ko para mag-review at magkumpleto ng iba pang requirements. Ang motivation ko, anumang bagay na tututunan. Dumadali yun kapag lagi nating ginagawa. Para lang nagte-text yan. Sa una mahirap. Kalaunan, kahit walang tingin-tingin, okay na. 2 oras mula 7:30 p.m. hanggang 9:30 p.m. Yun lang ang oras ko para sa sarili. Walang TV, walang internet, walang social media. Ang nakatulong pa, ang updated version ko ng pagre-review ay ganito. 20 minutes ako magre-review, tapos 10 minutes ako magbe-break. Inuulit ko lang yung cycle hanggang sa matapos ko yung inaaral ko. Sa 20 minutes, kaya nagbabasa ako o nakikinig sa recorded lecture o video, pasok yun sa 20 minutes. Sa 10-minute break naman, kahit ano gagawin ko. Maliligo, mag-iinat-inat, kakain, makikipagkwentuhan sa mahal sa buhay, pasok yon sa 10 minutes. Kasi daw, ayon sa isang research dito sa States, 20 minutes lang karaniwan ang attention span ng mga tao sa kanilang inaaral. Kailangan itong mag-reset bago ulit makaretain ng information. Kaya, 20 minutes na ngayon akong nagre-review at 10 minutes lang akong nagbe-break. Yun yung mga nakatulong sa akin. So sana, makatulong din sa inyo kung ano yung mga ginagawa ng mga nauna sa atin. Sana itong mga ganitong content na mga ginawa ng mga nauna, pareho din ang maging epekto sa inyo. At tingnan nyo na lang kung nangyayari ito sa tunay na buhay. Saan ako tumira pagdating ko sa US? May cousin ang parents ko sa part ng nanay ko. May second cousin siya o third cousin yata yun ng nanay ko na nagre-rent ng studio sa New York, malapit sa Central Park. Maliit lang yung studio yun. Kasya siguro yung 4 na queen size na bed, no? Tapos may bathroom lang siya, may shower area, tapos may toilet sink. Wala siyang kitchen. Tatlo silang magpipinsan doon na caregiver. Sa weekend lang sila nagkakasama-sama. Pero most of the time, ako lang ang tao doon sa studio dahil ang pinsan ng nanay ko umaalis ng 6 a.m. para mag-alaga ng bata, tapos nakakauwi naman siya ng 8:30. So
ako lang talaga ang tao doon. So habang wala raw akong trabaho ay libre muna ako sa upa sa bahay, libre sa lahat, maging sa pagkain, at kapag may trabaho na ako, tsaka na lang ako makishare sa kanila. So ang ginagawa ko noong nandun ako ay mayroon akong nalaman na bookstore na malapit doon sa tinitiran ko na studio na yon. Nasa 67th Street yata siya. Isang sikat na bookstore yan na pwede kang magstay doon, maghapon, magbasa ka, walang papansin sa iyo ng mga staff. Doon din sa loob ng bookstore na yon, mayroon ding coffee shop doon. So araw-araw nilalakad ko yon, 1 oras ang lakad ko papunta roon at 1 oras naman pabalik sa studio. Ngayon, umaalis ako ng mga bandang 11 a.m. at dumarating ako ng mga 12 doon sa bookstore na yon. Tapos, umaalis naman ako ng bandang mga 5 p.m. at nakakauwi ako sa studio ng mga bandang 6:30 p.m. na. So nakikita ko rin yung medyo gabi na dahil ang katwiran ko kapag nagtatrabaho na ako, hindi ko na ma-experience yun. Yung maglakad ako sa New York at yung makita ko kung ano itsura ng paligid ko sa New York sa mga panahon na yon, dahil di ko alam kung kailan ako magkakaroon ng trabaho o makakakita ng trabaho. Dahil ang pagre-review matagal din bago dumating yung mga kailangan ko para maka-sit down for an examination. Dahil yung isa kong application, umabot siya ng mga 3 months bago ako nakapag-exam. Yun namang isa, ganun pa rin. Mga 3 months pa rin bago ako nakapag-exam. At yun ang aking naging routine everyday. Yung maglakad ako papunta doon sa bookstore at maglakad ako pabalik sa bookstore. Pwede naman akong sumakay ng train, pero may mga pabaon ang mga mahal natin sa buhay. Pero tinitipid ko yon, gawa nga ng hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng trabaho. Sa panahon na wala akong trabaho, nag-self-review na lang ako. So ito yung naging sitwasyon ko sa tirahan ko pagdating ko sa US. Ang ibang nakausap ko naman na walang mga kamag-anak o kakilala na matutuluyan, ang sinabi sa kanila ng recruitment agency, may apartment na nakahanda sa kanila pagdating nila sa US. Mayroon na ring susundo sa kanila sa airport, at yun naman susundo sa kanila sa airport na yon na driver at van, yun din ang magdadala sa kanila sa mga kailangan nilang puntahan, halimbawa sa grocery o sa bilihan ng mga kailangan nila. Pero yung apartment ay fully furnished na hanggang hindi pa nila natututunan yung pagsakay sa transportation. So ganun lang yung situation ng mga paano ba kung halimbawa nandito na tayo sa States. At saka parang natatandaan ko, nung nag-i-inquire pa lang ako sa recruitment agency sa Manila, isa yun sa mga itinanong ko na paano kung halimbawa nasa States na ako, dumating ako sa arrival sa airport, paano na, meron ba akong matutuluyan, meron bang apartment, meron bang susundo sa akin, at yun din ang explanation sa akin. So sana itong chat natin ngayon ay makatulong para alam ninyo ang mangyayari kung halimbawa at ganito rin ang mangyari sa inyo. Tandaan natin na ang project na to
hindi lang para sa atin, kung hindi para rin sa mga mahal natin sa buhay.